May nakapagsabi sa atin na maganda rin daw na daanan yung from San Nicolas papuntang Lawigan, Itugon, Dalopirip, Itugon, exit point natin sa Baguio. So ito nga, andito ako ngayon sa party ng Lawigan, no? Tama nga, yung mga bato nila, gravel na malalaki. So ito, pababa siya, palusong. And then diretso tayo hanggang sa baba. So mga siguro muntik nang aabot to ng ano, no? 1 kilometrong pababa. So imagine kung na galing ka ng Baguio papuntang San Nicolas, aakyat ka dito ng mga 1 kilometro na gravel, no? So dito kaya naman ng scooter dito, pero it's not recommended kasi yun nga, lalo ngayong tagulan. At ako ay nagmamadali rin kasi muntik na, o yung tagulan natin is paparating na. Mga sabi na mga alas 2 daw ng hapon mga umuulan dito, at ngayon mga alauna na. So bilisan natin para maka-exit tayo kahit na ano man lang, madanon tayo diyay kung kunada nga Dalupiri proper. So pagdating mo dito after ng pababa ng Tibang, ang tawag doon, no? Tibang Road. Dito naman is Tabuka Shit, no? Meron ng kalsada, actually. Kalsada to. Ginagawa pa lang. So dito mga mabato yung bahagi na to, pero maganda na rin. Pwede ka na rin makapagpatakbo dito ng 40 to 60. Pero ingat ka lang, no? Ang dala ko ay Suzuki, yung maliit. Maliit na Suzuki natin. So at least hindi siya masyadong mabigat, kayang-kaya na i-maneuver. So dito naman sa Tabuka Shit, dito sa Tabu, ito yung maganda dito. Meron silang bridge, mayroon silang footbridge na dadaan yung motor natin sa footbridge. Ayun nga, natatanaw ko na yung ating footbridge dito sa Tabu. So ayun, dire-diretso lang. So wag yung mag-alala kasi ito mga kaibigan, yung daanan ng tao is daanan din ng motor yan. So bigayan na lang, katulad nito, dito si Manong, pinagbigyan tayo na makalusot. So ito na yung tinatawag na footbridge, human bridge natin. Dito rin dadaan yung ating motorsiklo. Actually sa baba, ilog. Pag hindi sa tag-ulan, mababa yung tubig, dumadaan naman talaga yung mga sasakyan dyan, lumulusot. Pero pag tag-ulan, tataas yung tubig, ayun, hindi makalusot yung sasakyan. Pero sa mga motor, tag-ulan man yan o tag-init yan, nakakalusot pa rin dahil meron tayong footbridge dito sa taas, sa ibabaw. Okay, so ayun, dito winawan hit ng mga riders to yung mga local riders. Itong tinatawag nilang home court advantage, pero sa atin hindi natin kayang i-one hit yan. So ilang beses na akong napaatras dito, ayan. Pero sa mga locals dito, very easy yan sa kanila. Kahit na yung gamit kasi nila, yung mga jumper na motor, mga pang motocross ata, mga iba pa na ano, Euro, no? Mga enduro na motor. Pero marami din pupunta naman dyan. Actually may mga rider din natin dyan, meron mga scooter din na iba't ibang klase. Minsan nga nakasalubong ako ng click dyan, no? Pero kaya naman, no? Kayang kaya, depende lang sa driver at saka sa tapang ng driver. Kung okay lang sa'yo na magasgasan yung motor mo, scratches, no problem. Pero sa mga masyadong nag-iingat, sa maselan, nag-iingat ng motor, magpalit ka ng motor kung ayaw mong magasgasan yung scooter natin. Okay, ayun. So dito naman is papunta na ito ng Balukok. Okay, after ng Lawigan at Tibang at dito sa Tabuka Shit, ito naman yung daan malapit na sa Balukok. At ito nga yung sa Balukok, may community dito, marami ng bahay. So usually sa mga nadaan natin, may walang masyadong pagbilhan ng
gasoline. So hanggang dito walang masyado, pero magtanong-tanong ka kung meron yung nagbibinta ng mga bote-bote ba na ano. Dito yung sa Balukok na tinatawag. So ayan. So makikita mo naman dito sa Balukok meron na silang service. Meron ng jeepney actually dito. And then madadaanan mo itong simbahan sa gilid ng kalsada. Dito. So Balukok, ito na is Dalupirip na, no? Dalupirip Itugon. After Balukok is Kalew. So shortcut tayo. Di ko pa nadaanan yon, pero try natin. Pinagpara siya, nga nagnag na. Puro ijenak nga nagnag na. Padasak man jarang tay. Nya? Basta awan tinad do mga dalan. Busi-busi na lang na. Nagwadidiyay dalan dyan para dyan. Nya? Busi na lang. Basta kastoy ti kalawa na. Okay lang. Gipit. Nya. Dita? Sa parting ito, bali nahihirapan ako dito kasi yung kung napapansin nyo sa kaliwang bahagi, meron yung parang ano niya, sa kanal. So pag sumagid dyan yung footrest ng motor mo, pwede kang matumba sa kanan dahil sa ano yan, yun sa barrier ng kanal na yan. Mataas yan, no? Hindi lang masyadong kita. So medyo nahihirapan tayo dito. Pero tuloy natin. Tulad ng sabi ko kanina, itong daan na to is basic lang sa mga locals. Ito yung tinatawag natin na home court advantage. So kung palagi kang dumadaan dito araw-araw, halimbawa yung mga estudyante papasok ng school dun sa proper Dalupirip, palagi silang dumadaan dyan ng motor. So pwedeng masasabi natin na sanay na sila sa kalsada. Yan ang tinatawag na home court advantage. Sige, sige. Diretso lang. Tapos diretso yun. Wen. Sige man, sige ah. Sige, salamat. Bali nagpaturo tayo sa mga bata, nagpag-guide tayo kasi first time natin daanan to so hindi natin alam yung daan. So ayun, nagpasama ako sa mga bata. Although kilala ko naman sila, nakikita ko sila sa proper, no? So at least mababait naman sila. Tinuro yung daan, so diretso lang daw. So try natin subukan. Ang gusto ko kasing subukan dito, meron dito yung tulay na pag malaki talaga yung motor mo, hindi siya lulusot. Kahit na maliit yung motor mo kung minsan, kung malapad yung handlebar natin, hindi siya lulusot talaga doon. So ito yung gusto kong subukan. First time kong tumaan dito kasi may isang daan sa kalsada. May kalsada naman. Pero dito kasi shortcut siya. Halimbawa, dadaan ka ng kalsada papuntang proper Dalupirip. From Balukok. Siguro madadaanan mo siya mga 20 minutes, no? Pero pag dumaan ka daw rito, minus 10 minutes. So malaking ano rin yun. Malaking agwat nun. So malaking menos. So subukan natin at malapit kung mas malapit nga yung ating daan. Okay? So ito, same pa rin, daanan ng tao, daanan ng motor. Nakataas to actually, itong daan na to. So pag nagkamali ka dyan, nahulog ka, medyo mapapalaban ang motor natin. Kasi nakataas po yan actually. Elevated yung sementadong parte.
So pag nahulog ka, siyempre sa bahay-bahay ka na mahulog, no. So wag naman sana. So eto, at least may kunting experience tayo sa mga ganitong daan sa tire path. So medyo nakokontrol natin. Pero kailangan pa rin mag-ingat kasi yun nga, paano kung may makakasalubong natin. Mahirap din yon. So I think malapit na tayo sa tulay, no. Medyo parang nakikita ko yung may tulay doon sa malayo. So ayun. O may mga motor dito, no. So although hindi karamihan yung dumadaan, no, ito. Pero ito nakasalubong natin. Sige. Ayun, kung pansin nyo nakasalubong natin is naka full gear siya. Doon mo makikita na hindi siya taga rito o hindi siya dumadaan dito ng palagi, no? Kasi usually yung taga rito hindi sila nag helmet, walang kagika-gears mga yan, no? Kasi yun nga, walang nanguhuli, pero sa atin kailangan natin mag-helmet for safety. So ito, grabe, hirap na hirap ako dito kasi Walang preno sa harap. unlike sa kabila, matigas yung tulay. Dito nagsusway-sway siya kasi yung support niya is very minimal lang. So talagang pahirapan to. So tumatama actually yung paa ko dito sa baba, pero try pa rin natin na mabante. Iba sa ibang tulay kasi sumasayaw. Sa mga taga rito kung minsan nabibilib din ako kasi usually dumadaan sila dito lasing pa. Tapos yung iba, hindi naman sa lahat lasing yung iba, I mean kayang-kaya naman nila. So talagang kung daan mo talaga, home court advantage yan. So yun, malapit na, pero hindi natin pa rin masyado makontrol. Ano kasi siya, nag-sway-sway kasi hindi siya masyadong well supported, no? Saka masikip siya talaga. So ito, at least nakatawid tayo dun sa footbridge natin. So mahirap talaga, mahirap yung pagtawid, pero mas maganda na yun, mas shortcut na yun kaysa daan ka pa sa kalsada. Napansin ko nga, mas shortcut itong ating dinaanan ngayon. Okay, so pag dire-diretso marireach natin yung school. So ito na yung Dalupiri proper. Dito na siya sa Dalupiri proper. Dito na tayo. So ayun, may kalsada actually dito. Tinan lang natin dito sa taas. Pero ito may kalsada. Yan. Ayun. Bali yung natatanaw natin sa di ka masyadong kalayuan na yon. Yan po yung school, no? Laurencio Fianza High School, National High School yan. Kasunod dyan is yung sa elementary naman, elementary school, no? So ayan. So ito, pag tinuloy-tuloy mo to, lalabas ka ng highway, no? And then diretso na Baguio. Ayun. So sulit din yung pagdaan natin dun sa may tulay. At least na-experience natin yung pagdaan sa may tulay. Okay? So sa mga riders na gustong sumubok, no? Yun nga lang, ngayon is tag-ulan. Pero at least pa rin, kung gusto natin subukan, maganda pa rin naman yung adventure dito. Yung iba dito, usually parang Baguio, lumulusot dun sa San Nicolas. Mas marami pang challenging na tulay dun, no?
Halimbawa, paglagpas mo ng Lawigan, Lomboy, meron din tulay doon na masikip din. Napuntahan ko na po, pero umangkas ako. Meron kaming nakasalubong na bisita from Ordaneta. Ayun, sa tulay nagtutulak kasi talagang yung iba naman kayang motorin, no? Pero yung karamihan nagtutulak dun sa may tulay kasi gusto mo ba namang magasgasan motor mo o matumba kasi nagsusway yung motor. Pero yung ibang mga locals kaya nilang imaneho o i-maneuver yung motor nila. Yung paa nila is nakaabang na lang sa dalawang gilid para pag natumba, if ever, makokontrol nila. So daan muna tayo sa simbahan. So RS mga kaibigan, God bless.